Napalingon ang dalawang aswang sa gawin ni Eman habang papalapit siya. Lumabas nga ang totoong anyo ng dalawang aswang. Bumangis ang mukha nila, lumaki ang mga matang namumula at naglabasan ng mga matatalim na ngipin. Naging mas malaki at mabalasik ang mga aswang na iyon sa kanilang tunay na anyo. "Ikaw na naman? Ikaw yung kaninang nagmamatsyag sa lamay." Sambit ng aswang sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Lumikha ito ng nakakatakot na ungol na parang sa isang mabangis na hayop. Naging mabilis at maliksi ang galaw ng dalawang aswang. Sumugod ang mga ito ng sabay patungo kay Eman. Iwinisiwas niya ang kanyang latigo para patamaan ang aswang na kanyang nakaharap kanina, pero agad itong nakaiwas. Sasagpangin na sana siya sa leeg ng kasama nito mula sa likod, pero biglang lumabas si Greg mula sa pinagkukublian. Agad nitong pinuluputan ng mahabang buhok ang leeg nito, saka hiniklas palapit sa kanya. Sinalo niya ng kamay ang leeg nitong napupuluputan pa rin ng mahabang buhok. "Ako na ang bahala sa isang ito. Harapin mo ang isang yan," wika ni Greg. Tumango si Eman saka bumaling ng tingin sa babaeng aswang. Ito ang ikalawang beses na magtutuo sila ng kaharap na aswang. Ramdam ni Eman ang tensyon sa paligid habang magharap sila ng babae. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanya at sa hawak niyang latigo. Napahigpit ang pagkakahawak ni Eman sa latigo. Alam niyang hindi magiging madali ang paglalaban nila, pero hindi rin siya magpapatinag. Buong tapang niyang haharapin ang babaeng aswang. Nagsimula ang laban nang biglang sumugod ang babaeng aswang, pero naging maagap si Eman sa pag-iwas. Ginamit niya ang latigo para pigilan ng babaeng aswang na makalapit mula sa pag-atake. Ilang ulit niyang sinubukan na hatawin ito ng latigo, pero nakakailag ito sa bawat pag-atake niya. Mabilis ang pagkilos ng aswang at nasasabayan ng mga pagsugod nito. Napagtanto ni Emma na hindi basta-bastang kalaban ang kaharap na aswang. Sanay ito sa pakikipaglaban dahil sa husay umiwas at bilis ng pagganti nito. May mga pagkakataong nasasagi siya ng sipa ng aswang. Kailangan niyang mag-ingat at maging mabilis din sa kanyang mga galaw. Nagpatuloy ang laban at sa bawat pag-atake ni Eman, pinilit niyang makuha ang tamang tempo para matamaan ang kalabang aswang. Ilang pagsugod pa ay nakahanap din siya ng pagkakataon. Natamaan niya ang babaeng aswang matapos gamitin ang mga natutunan sa pag-iensayo. Ginamit niya ang natutunang kakaibang bilis, talas ng paningin at lakas sa paghataw ng latigo. Nang mga oras na iyon, matagumpay niyang natamaan ito sa braso. Narinig niya ang malakas na ungol ng sakit mula sa kalaban. Lumatay ang latigo sa braso nito at lumikha iyon ng sugat na hindi agad naghihilom. Mas lalo pang nagalit ang babaeng aswang, kaya muli itong nagpatuloy sa pag-atake. Inilabas nito ang mga matatalas na kuko saka muling sumugod kay Eman. Mabuti na lamang at naging mabilis si Eman sa pagkilos. Nagawa niyang sumirko sa ere saka tinadyakan sa baywang ang babaeng aswang. Hindi na ito binigyan pa ni Emma ng pagkakataon para makabawi. Agad niya nga itong hinataw ng latigo ng paulit-ulit sa katawan at hindi na ito nakabawi pa. Nang mga panahong ito,
Napuno ng sugat ang iba't ibang bahagi ng katawan nito mula sa latigo. Napapayaw na sa sakit ang babaeng aswang sa tuwing tatama ang latigo sa kanyang katawan. Nagpatuloy ang desperadong pag-atake ng babaeng aswang kahit pa sugatan ito. Subalit, bumagal na ang kilos nito at alam na ni Emma ng bawat galaw ng kalabang aswang. Ang laban nga ay patuloy na nagaganap. Kahit napapagod at maraming sugat ang aswang ay hindi pa rin ito sumuko at nagpupumilit makatama kay Eman. Iningatan at siniguro ni Emma na hindi siya masusugatan nito dahil siguradong magkakaproblema siya oras na maamoy ng mga aswang sa paligid ang dugo niya. Pareho silang nagbibigay ng lahat ng kanilang lakas at determinasyon sa palitan ng atake at pag-ilag. Habang nagpapatuloy ang laban, lumapit si Greg sa tamang oras at tumulong kay Eman. Nagawa na nitong patayin ng kalabang aswang kaya't matutulungan niya si Eman. Sabay nilang inatake ang babaeng aswang mula sa magkabilang gilid. Kahit na malakas pa rin ito ay hindi umubra ang babaeng aswang sa lakas nilang dalawa. Ginamit ni Greg ang mahahabang buhok para bihagi ng aswang. Pinuluputan nito ang magkabilang braso at baywang ng kalaban. "Pagkakataon mo na!" sambit ni Greg kay Eman. Nagpupumiglas naman ang aswang mula sa pagkakapulupot ng buhok ni Greg dito. "Ano ang ginagawa ng isang kubot dito? Teritoryo namin ito. Bakit mo tinutulungan ng isang tao?" Hindi sumagot si Greg sa mga tanong ng babaeng aswang. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa sa Eman. Buong lakas siyang lumundag saka inundaya ng sipa ang mukha ng aswang. Wala siyang dahilan para magdalawang isip saktan ito kahit isang babae pa dahil masamang nilalang ito. Ang mga aswang na iyon ay pumapatay at kumakain ng inosenteng tao. Narinig ni Emma ng lagotok ng leeg nito, tanda ng pagkabali nun. Lumaylay ang ulo nito pero alam niyang maghihilom agad iyon kaya ginawa niya ay sinabunutan nito saka buong lakas na parang pinunit ang leeg nito. Hindi akalain ni Emma na magagawa niya yon sa isang nilalang pero alam niyang para iyon sa ikabubuti ng mas nakakarami. "Kakaiba talaga ang lakas mo. Mukhang namana mo yan sa mama mo." Luminga ito sa paligid. "Itapon natin ang mga katawan nila sa creek," dagdag pa ni Greg. Hindi na nagbalik pa sa normal na anyong tao ang aswang. Namatay ito sa anyo ng isang mabangis na halimaw. Litaw ang matatalim na pangil at kulubot ang mauugat na balat. Iisipin ng makakakita sa mga aswang na napaslang nila ay mga kakaibang hayop. Nang mga oras na iyon, itinapon nila ang mga katawan ng aswang sa malapit ngang creek. "Hanapin na natin ang grupo ng manananggal bago pa sila makapambiktima ng inosente," pangaaya ni Greg. Nauna na ito sa paglalakad at sumunod si Eman. Marami siyang natutunan kay Greg sa pakikipaglaban dahil bihasa na ito. Napansin din niyang nagpaplano muna ito bago sumugod sa gyera. Lakad takbo ang ginawa nila at napadpad sa malawak na bukirin. Walang ganoong tanim doon kundi mga ligaw na damo na halos hanggang hita lang ang taas. Naroon nga ang 4 na manananggal sa itaas at patuloy na lumilipad. Dahil doon, nagtago sa malapit na puno sina Eman at Greg. "Open ang lugar.
Malaki ang disadvantage natin kapag hinarap natin silang apat na lumilipad. Sambit ni Greg. Paano yan? Anong suggestion mo? Tanong ni Eman. Saglit na nag-isip si Greg saka tumingala. Ganito, ako ang unang lalabas at magpapahabol ako. Kailangan mong masundan kami nang hindi kanila namamalayan. Kapag abot mo na ang isa, yun ang targetan mo. Hanggat maaari, tapusin mo agad ang kalaban. Seryosong wika ni Greg. Tumango si Eman. Naiintindihan ko, sige. Inihanda niya ang sarili para masunod ang napag-usapan nilang plano. Agad na tumalima si Greg at lumabas mula sa pinagtataguan. Hoy, mga pangit, ako ba ang hinahanap nyo? Malakas na tawag nito sa mga lumilipad na manananggal. Ayun, turo ng isang manananggal. Lumipad sila patungo sa direksyon ni Greg na tumakbo agad palayo sa grupo ng manananggal. Hindi naman nagpabaya si Eman. Humabol siya at naging maingat sa pagsunod. Wala sa kanya ang atensyon ng mga manananggal at porsigidong mahabol ng mga ito si Greg. Nang mapansin ni Emma na halos bumaba na ang lipad ng nasa hulihan, nilundag niya ito pabagsak sa damuhan. Hindi na niya binigyan pa ng pagkakataon ng manananggal na makabawi sa pagkabigla. Agad niyang pinulupot ang hawak na latigo sa leeg nito at buong lakas na sinakal. Nagpupumilit makapiglas ang manananggal mula sa pagkakadagan niya at pagsakal sa leeg nito pero hindi na niya pinatagal pa. Mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakasakal ng latigo na lumilikha ng sugat sa leeg nito. Narinig niya ang lagutok sa leeg nito at yun ang pagkakataon niyang tuluyang pugutin iyon. Hinawakan niya ang ulo nito gamit ang dalawang kamay saka buong lakas na hiniklas mula sa katawan nito. Sumargo ang dugo ng aswang at natilamsika ng damit ni Eman. Hindi na siya nagsayang ng oras. Sinundan niya ang 3 pang manananggal na humahabol kay Greg. Walang kamalay-malay ang mga yon na patay na ang kasamahan nila. Mas porsigido silang mahuli si Greg. Naabutan ni Emma ng isa pa at ganoon din ang ginawa niya. Nilundag niya ang isa pabagsak sa damuhan. Pinulupot niya rin ang latigo sa leeg nito saka pinagsusuntok sa mukha. Nang hindi makagulapay ang manananggal ay pinugot niya rin ang ulo nito gamit ang mga kamay. Humihingal na napaupo si Eman sa damuhan. Halos balot na ng dugo ng aswang ang suot na itim na jacket ni Eman. Hindi kita ang dugo pero hindi na rin niya maaari pang gamitin iyon pagkatapos ng gabing iyon. Gumawi ang tingin niya kay Greg. Tumigil ito sa pagtakbo saka muling nagpalit ng anyo bilang kubot. Nagulat ang dalawang humahabol na manananggal sa nakita nila. Susubok sana silang lumipad pa itaas palayo kay Greg pero naging maagap ito. Pinahaba niya ang mga buhok saka pinuluputan ng mga leeg ng dalawang manananggal. Nang mga oras na iyon, ibinalibag niya ang mga iyon sa damuhan nang hindi tinatanggal ang buhok sa leeg ng mga ito. Lumapit pa siya rito para tulungan pero mukhang hindi na nito kailangan. Napabilib si Eman sa taglay na kapangyarihan ni Greg. Naisip niyang cool siguro na kayang pahabain at paikliin ang buhok sa isang saglit lang. Tapos makokontrol pa ang galaw. Narinig ni Emma ng malakas na crack sa leeg ng dalawang manananggal. Lumapit pa si Greg sa mga ito saka dinampot ang putol na sanga sa malapit.
Itinutok iyon sa dibdib ng isang manananggal saka iyon itinarak. Ganoon din ang ginawa nito sa isa pang manananggal. Humihingal na napaupo si Greg sa damuhan. Ito na yata ang pinakamatindi kong exercise. Pinunasan nito ang pawis sa noo gamit ang braso. Hindi ka sanay tumakbo? Natatawang tanong ni Eman. Tamad akong mag-exercise eh. Kung biniyayaan nga lang ako ng pakpak baka di na ako naglalakad. Panaylipad na lang ang gagawin ko. Humalakhak ng pagkalakas-lakas si Greg. Halika na. Linisin na natin ang kalat na ito. Sila na sa asosasyon ang bahalang tumapos sa nasimulan natin dito. Tumayo si Greg saka hinawakan ng mga buhok ng dalawang katawan ng manananggal at hinila yon. Sumunod na rin si Eman. Tinungo niya ang pinag-iwanan sa dalawang manananggal para iligpit. Pinagtulungan nilang ihulog pareho ang mga ito sa malapit na creek. Hayaan na natin ang kalahati ng mga katawan nila. Maganda na makita ng mga kasama nilang aswang na hindi na nakabalik ang mga ito para kabahan naman sila. Halika na. Umuwi na tayo sa staycation para makapagpahinga. Babalik ka na sa Maynila bukas, di ba? Uwi ka ni Greg. Oy, may pasok pa. Isa pa, may delikadong aswang na naroroon. Dagdag pa ni Eman. Pag-usapan natin next time yan. Inakbayan siya ni Greg saka lumakad palayo sa creek. Pakiramdam ni Eman ay pagod na pagod ang katawan niya pero kinailangan niyang maligo dahil puno siya ng dugo sa katawan. Kinuha naman ni Greg ang jacket niya saka yun sinunog. Mabuti na lang at wala pa ang mag-asawang may-ari ng staycation kaya't nakapaglinis pa sila ng mga sarili. Bago matulog, itinawag muna ni Eman sa mama niya ang mga nangyari. Mahabang pagbibida ang pagkukwento niya hanggang sa nakatulugan ng ina sa kabilang linya. Hawak pa niya ang phone habang nakadikit sa tenga. Malakas ang pakiramdam at pandinig ni Claire kaya alam niyang nakatulog ang anak habang nagkukwento base na rin sa